Sabi dito sa mga ngaral or Ecclesiastes chapter 7 verse 2. Itong sabi, mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay ng may handaan. Pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man ay itinakda rin mamatay. Ang sumulat po nito ay si King Solomon, yung isa sa kilalang pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundo. Bakit kaya binanggit niya rito na mas mabuting pumunta sa ganitong klase ng okasyon kaysa talagang sa kasiyahan? Di po ba? Kasi kapag sa kasiyahan tayo, talaga namang masaya. Talaga namang masaya. Pagka ganito, may konting lungkot. Pero ito po yung gustong ipakita ng sumulat kung bakit sabi niya, mas mabuting pumunta sa bahay na namatayan kaysa sa bahay ng handaan. Dahil mismo tayo rin, kahit tayo po ay nakikiramay lamang, talagang sasabi sa ating isip, sayot sa gusto natin, aalis din tayo rin sa mundo. Tama po ba? Ito pong si Ma'am Luz Biminda. Dinili ko, bata pa siya. And truly enough, kapag pumunta tayo sa sementeryo, hindi po pare-pares ng edad. Hindi porket sinabing sementeryo, ay mga matatanda ang mga namatay dyan. Subukan niyo po, tignan niyo mga lapida. Meron dyan, sanggol pa lang. Merong bata, may binata, at meron naman talagang, sabi nga iba, pumota na sa kanilang edad. Pero ang totoo, kagaya ng sinasabi ng Biblia, may hangganan po ang buhay ng tao. Sabi rin ng salmista sa 116 verse 15, masakit sa kalooban ng Panginoon kung may papanaw. Kahit ito iisa, labis siyang magdarama. Kung sa Panginoon masakit, how much more sa bawat isa sa atin? Sa pamilya ni Mimi. So masakit, malungkot. Ako naranasan ko po nung namatay yung father ko. Siya yung unang namatay sa aming family. Masakit din talaga. Mamimiss natin siya. At ito rin ang sabi ng Lord. Now, let me encourage you mula sa salita ng Diyos. Sabi ng Panginoong Hesus, ito ay nangyari sa Betania, na kung saan pinuntahan niya yung kanyang kaibigan si Lazaro. At si Lazaro ay matalik na kaibigan ng Panginoon. Subalit ito ay patay na. Nasa sementeryo na. Nasa libingan na po ito nung dumating ang Panginoong Kristo. At sinasabi ng mga kapatid niya, yung kanyang dalawang kapatid na si Marta at si Maria, Panginoon, kung dumating ka lang ng maaga, hindi sana namatay ang aming kapatid. Dahil alam ng magkapatid na ito, kahit si Lazaro na namatay, ang Panginoong Hesus nung panahon yun, alam na nila. Nagpapadilat siya ng bulag, nagpapalakad siya ng pilay, bumubuhay siya ng patay. Pero itong magkapatid, masyado silang na-overwhelmed na ng kalungkutan. Ang sinasabi nila, sana dumating ka ng mas maaga, kaso nakalibing na. Sarado na po yung nicho. Sa time nila, kaiba po sa atin, sa time nila, pinapahiran lang nila ito ng pabango, tapos ibabalot na, ililibing na. Naalala ko, parang binanggit ng mother ko po. Yung mother ko is from Bisaya. I don't know kung may Bisaya dito. Sabi nila, si nanay, baka masabi ni nanay, no? Sabi ng mother ko, nung sa time nila, pag may namatay daw sa kanila, namatay ng umaga, sa hapon, nilibig na. Tama pala ako. Kasi bakit?
wala naman puro pulinarya. Wala po doon magiging balsamo. So parang ganun, libing na agad yan. Pag hindi, mamamaho. May mamaho. Ito po ang nangyari. 4 na araw na nakalibing si Lazaro, dumating ang Panginoong Kristo. At ito sinadya ng Panginoon. Sa totoo lang, nagpadala sa kanyang balita, ang mahal mong kaibigan si Lazaro ay naghihingalo na. Pumunta ka, pagalingin mo siya. Pero sabi ng Panginoon, ito ay makikita natin sa Gospel of John chapter 11. Ay hindi aabot sa kamatayan itong kay Lazaro. Pero alam ng Panginoon, mamamatay talaga siya. At ito po ang sinabi niya. Babasahin ko lang yung chapter 11, verse 25. Ito ang sabi ni Jesus, kausap niya si Martha. Sabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino bang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Ito po ang salita ng Diyos. Ito yung salita ng ating Panginoong Kristo. Sabi niya, ako ang resurrection and life. Last April, nag-celebrate po tayo. Resurrection Sunday or Easter Sunday. Di po ba? Totoo namatay ang ating Panginoong Kristo nung siya ipinako sa krus. At alam natin, sinasabi ng Biblia, namatay siya para bayaran ng ating mga kasalanan. Pero pagkalipas ng 3 araw, siya ay muling nabuhay. Ito pong sa edad ko, sa totoo lang, idol ko rin si FPJ. Fernando po Jr. At pag may movie yan na para mamamatay siya, parang pangit yung movie yun na. Dapat buhay siya. Ganun din, kung ang ating Panginoong Kristo ay sinasabi nating bayani, tagapagligtas, paano nga naman niya ililigtas kung siya ay nanatiling patay? Kaya sabi niya rito, I am the resurrection and the life. He who believes in me, even though he die, will live again. Salita po ng Panginoon. Sino ang mabubuhay kahit mamatay? Ang sabi niya, yung nananalig sa akin. Hindi po ako, Panginoon. Kung tayo mananalig sa... Ano po ba ibig sabihin ng pananalig? Ang pananalig, ito yung faith. Naniniwala, seeing, believing without seeing. Naniniwala tayo may Diyos. Sakit mo ba? Hindi, pero naniniwala sa Diyos. Sa totoo, marami po akong nakausap kakilala. Naniniwala sila sa multo. Takot sila sa multo. Pag tinanong natin, nakita ka ba ng multo? Ay, hindi. Pero dahil yun ang paniniwala niya, takot siya. And how much more, why not maniwala tayo sa Diyos? Dahil ang Diyos naman is spirit, di nakita. Pero kung maniniwala tayo sa Kanya, at siyang may promise, ang naniniwala sa akin, kahit mamatay, and truly, lahat tayo mamamatay, whether we like it or not. Di po ba, nag-election? So nakita ko sa news, si First Lady Imelda Marcos. Dati, ganda-ganda talaga niya eh. Pero nakita ko parang hirap na siya, naka-wheelchair na. Pero pag tinignan mo siya, andun pa rin ang forma niya. Pero alam natin, ay, pero sobrang tanda. Kung tatagal siya, hindi na siya tumagal ng 10 years. Di po ba? Meaning, may limitation ng ating buhay. That's why sinabi ng Panginoon, ang naniniwala sa akin, ang naniniwala sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Ako po may anak. Kapag ang anak ko, ang pinaka-youngest ko po ay turning grade 4 itong pasukan. Okay? Kahit ako, nung nag-aaral na ako, pagka humingi ako ng baon sa nanay ko, papasok na ako sa school. Kasi bilang nanay ko, ingat sa pagtawid ha, mamaya umuwi ka na maaga. Ganun lang. Dahil alam niya, babalik naman talaga ako. Pero ako, nung sabi ko, nagkaanak ako, dahil yung anak ko po ay mga babae. Parang sabi ko,
hindi ako rito. Ay, hatid ko nga ito. Halika, ihatid kita. Sasamahan ko talaga hanggang school. Pero nung lumalaki-laki na, sasamahan ko parang naiya na. Huwag niyo na po ko yatid kaya hindi, para sigurado lang. Di po ba? Now, ano po ibig ko sabihin? Sinasabi sa akin ng mga anak ko, okay, mag-alala, uuwi din ako mamaya. Uuwi din ako mamaya. Minsan ito po, tayo, let's say, ang isang taong namatay. Si Tita Mimi. Nanalig siya sa Panginoon.